Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. So, kamusta ang panonood ninyo ng closed door interview? Natuwa ba kayo? Ako hindi. 4 hours ako naghintay. Sobrang antagal-tagal. Huling-huli pa si Miss Philippines. Tapos, ang nakakaloka dito, sumakit yung ulo ko kasi inaantok ako kanina, tapos pinipigilan ko gawa nga ng mga candidates na hindi pa tapos interviewin, pinapakinggan ko ng bonggang-bongga. Inantok ako doon sa mga Latinas na nakakaloka sila dahil yung mga sinasabi nila ay nakakatamad pakinggan. Sa totoo lang. Pero may mga candidates naman na talagang, mapapa-amaze ka, di ba? Aminin naman natin yan. So, sino nga ba yung mga nag-shine? Ang mga nag-shine sa akin si USA, panalo si USA. Sa Puerto Rico, nagandahan ako sa kanya ng bonggong-bongga. Sa totoo lang. In fairness. So, yon. So, gusto ko sila. And then, eto na nga, may nagtanong kasi sa akin. Sabi niya, anong say mo sa CDI ni Nikki? Yung closed door interview, ano daw masasabi ko? Tapos, pangalawang tanong niya, anong ibig sabihin nung tinawag yung candidates privately to have a talk with the organization? So, dalawang question. And then, meron din nag-question dito. Sabi niya, Mama, somethingin mo, yung voting ng mga candidates, may bearing ba to? So, yon. So, ang daming tanong, di ba? Nakakaloka. Pag hindi ka ba tinawag doon sa loob, hindi ka na ba pasok sa banga? Ganon yung mga siguro iniisip ninyo. Okay, so ganito. Doon muna tayo sa interview ni Nikki. So, kamusta naman ba sa akin si Nikki? Si Nikki, to be honest, okay naman yung kanyang sagutan. Panalo naman kung paano siya sumagot. Straightforward at walang keme-keme. So, wala naman kasi siya sigurong masyadong background. Ang gusto niya lang dito sa sabihin sa organization ng Miss Grand International, she is a confident woman. Kumbaga, 17 years old pa lang siya, independent na siya, and then, kaya niya yung sarili niyang dalhin. Ibig sabihin, kaya niya mamuhay sa ibang bansa na mag-isa, at alam mo yon, hindi siya nakadependo sa mga magulang niya. Hindi yung basihan yung edad niya para sabihin na, nako, baka kailangan pa neto ng guide ng magulang, ay, nako, baka matigas ang ulo neto. So, yung sinabi niya na independent na siya, malaking factor to para sa organization dahil doon makikita mo naman talaga na bongga, di ba? So, yon. So, doon maganda yung sagot niya doon at parang masasabi ko na good point talaga dito si Nikki sa kanyang Q&A. So, para sa akin, yung doon sa question niya, okay naman. Damitan, panalo naman yung damitan kanina ni Nikki. Talagang masasabi ko din na bongga at hindi masyado, kumbaga parang elegante yung dating. So, formal. Formal kasi syempre, nakita naman natin na talagang fit naman sa kanya yung suot niya, and then maganda yung style, plus yung ayos ng buhok niya, yung makeup niya, tama lang para sa isang interview. Hindi naman kailangan dito na bonggong-bongga talaga, di ba? So, knowing Miss Grand na siguro ang hinahanap talaga nila dito, kung ano ba yung personality ng girls na ino-offer mo sa amin at kung bakit ka nandirito. At nasagot naman ng maayos ni Nikki para sa akin na iparating niya sa organization na she's independent woman at kaya niyang mamuhay sa ibang bansa ng ganong katagal. Kumbaga parang carry niya yung dalhin yung sarili niya. At sa nakikita naman natin dito sa competition ay okay din naman, di ba? So yon. So doon naman sa closed door interview. Sa closed door interview ba, doon sa pinapasok doon ng parang private ng organization katulad nilang Miss Myanmar sa Asia kasi ang mga pumasok doon, di ba? Sino ba? Si Indonesia, si Myanmar, si India, si Laos. Kumbaga parang ando doon din si Puerto Rico, tinawag din si Puerto Rico na si USA, di ba? So dito pa lang, ito ba yung basihan na sila na ba yung makakapasok talaga sa top 10 o sa top 5 ng competition, or
sila ba yung isa sa mga napipisil? Ako para sa akin, hindi imposible na ganun yon. Kasi kung tutuusin yung mga tinawag naman na to, ay talaga naman nag-perform naman ng bonggang-bongga. Maaari sa mata ng tao, hindi nyo napapansin sila, pero ako isa siya sa mga napapansin ko, performance level, talagang winner. And then kahit si Angola at si Nigeria, winner din yung performance level nila. And then kung papansinin mo si India, si Indonesia, si Myanmar, ay talaga din naman makikita mo yung galing, yung ganda na meron sila sa competition na to. So ako para sa akin, kung makakaapekto ba to doon sa performance ni Nikki, I don't think so. Wala tayong dapat ipag-alala kung sila yung ipinapasok doon sa closed door interview. Basta siguro prepared lang si Nikki na dapat i-level up niya yung sarili niya pagdating sa preliminary competition. Kasi syempre tulad niya, may mga napipili, may mga napipisil. For sure, itong mga tinawag na to sa closed door interview na privately, isa to sa mga parang masasabi ko, nako, mukhang ito yata yung pipiliin nilang top 10. But we're not sure kasi malalaman natin yan. Pag dumating talaga yung yung tawag dito, yung dumating yung finals nila at ito yung mga pumasok sa top 10. So, alam na natin. So, sila talaga yung napipisil. Pero for now, hindi tayo pwede mag-conclusion ng mga ganyan-ganyan kasi syempre, makaka-apekto yan doon sa laban ng kandidata natin. Have to do is, sabihin natin sa kandidata natin na you have to prepare yourself para sa level up ng competition na to kasi mukhang talagang matindi. Pero kung iisipin mo din naman, may mga kandidata din naman na hindi din naman napili or na mataas din yung confident level nila katulad ni Peru, Dominican Republic, di ba? Hindi naman sila pinapasok doon sa loob. So, piling-pili lang talaga. So, siguro nasa 10 lang. Kaya lang, tulad nga na sinabi ko, baka sila yung piliin sa top 10. So, dito pa lang, hinuhusgahan na nila kung sino yung magaling at kung sino yung palong-palo. Anyway, ako nandoon pa rin ako sa sistema na performance pa rin ng girl ang pagbabasihan dito. And then, kanina, naloka lang ako dito kay Miss Peru. So, eto talaga, iintrigahin ko to konti. Kasi si Miss Peru kasi, to be honest, si Cuba pala, si Cuba. Si Cuba kasi, niya to roommate to ni Miss Philippines. Hindi natin sila nakikitang magkasama and then hindi rin natin nakikita na alam mo yon na together sila. Mas together pa sila ni Peru. And then natuwa ako kay Miss France kasi si Miss France kasi isa sa mga bumoto kay Miss Philippines. And then ito nga si Peru na isang sa mga front runner na malakas ay binoto din talaga si Philippines. So, ibig sabihin nakikita nila yung quality ni Philippines kaya ito yung nagustuhan nila. So, doon na lang kay France para makita mo talaga si Miss Philippines. So, yung bongga niyan, di ba? So, ito naman si Cuba, nagtaka ako. Talagang hindi niya talaga, ina-expect ko kasi na si Philippines yung babanggitin niya. Pero hindi niya binanggit. So, doon pa lang sa simula, medyo nagpapa-question na ako, bakit tong dalawang to hindi nagto-together? So, insecure ba si Cuba kay Philippines? And then, nakakaloka kasi, di ba? Parang dapat yung roommate mo, unang-una mo makikita. Kasi kung mapapansin mo na may close na relationship talaga doon sa mga candidates, sa kanilang roommate, ayun nga, di ba? Sinasabi nila na ang roommate ko, deserve niya na pumasok dito sa ganito, she's a very nice. So, napopromote nila si girl. Pero etong si Cuba, hindi niya talaga na-promote si Philippines ng bonggang-bongga. At ganun din naman si Philippines, hindi rin naman siya na-promote. So, ibig sabihin, may mga nagaganap sa loob na hindi natin nakikita na siguro hindi talaga sila close. Di ba? So, hindi naman natin maiiwasan yung mga ibang Latinas ay ma-insecure sa beauty ni Nikki Di Mora. At syempre, isa din yung sa mga tinitignan kong factor kung bakit hindi nila naboboto si Nikki. Kasi, ando doon kasi sa talagang malakas naman din kasi talaga ang laban ng Philippines sa competition lagi. And then, hindi mo may iwasan na ma-insecure yung ibang candidates dyan. Kasi yung mga ibang candidates talaga, pag sinabing Philippines, nako, ayoko dyan. And then, lalo na maganda si Nikki, alam nila na pwedeng kumabog si Nikki anytime sa competition na to. So, talagang aayawan nila si Nikki. So, naiintindihan ko kung bakit ganon. At bakit pinupuri naman nila si Myanmar at pinupuri nila si Indonesia kasi doon sila nakakakuha ng madaming boto. Doon sila pwedeng kumapit at maboto sila ng bonggang-bongga.
Di ba? So, yun. So, isa din sa mga nakikita kong factor kung bakit ayaw nila iboto si Philippines dahil sa yung toxic na din na binibigay natin sa pageant ng Miss Grand siguro. So, ako para sa akin, parang it doesn't matter kung sino man yung pinapasok do sa closed door interview, kung sino man yung tawag dito, yung tingin natin na napipili nila para maging Miss Grand at tingin natin kung sino yung pinipili ng mga tawag dito ng mga ng mga kapwa nila kandidata na iboto para sa makapasok doon sa kanilang voting kung sino ang gusto nilang maging next Miss Grand. Kasi at the end of the story, performance pa rin naman ng girls ang pipiliin nila, di ba? So, para sa akin, si Peru, maraming bumoto kay Peru, marami din bumoto kay Beato. Ang maraming boto ay si Vietnam, Colombia, USA, Myanmar, Indonesia. So, sila yung mga napili. Pero, ito din yung mga halos ipatawag do sa closed door interview, 'di ba? So sila din. So maliban lang kay Philippines hindi nila pinatawag. But ako to be honest, okay lang. Hindi naman siguro makakaapekto to dahil siguro wala namang bearing yung boto ng mga candidates kung sino yung gusto nila maging Miss International, Miss Grand International diyan. It doesn't matter for me. But ang importante ay lumalaban yung kandidata natin sa paraan na alam niya at nasusuportahan natin yung kandidata natin. So, sabi ng ganon, manalo matalo. So, hindi mo may iwasan ma-insecure yung ibang kandidata kay Miss Grand Philippines at expecting na natin yun. Kasi sa ganda ba naman ni Miss Philippines, talagang ma-alarma sila ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, guys, tingin ba ninyo, may bearing nga ba ang boto ng mga kandidata sa kapwa niya kandidata? At tingin niyo bakit nga ba hindi pinapasok do sa closed door interview? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then, i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.